You know. Ito ang tagay kapag walang pinapaikot. Yo pop pop, kasabang lahat nakapalibot. Yo pasa mo sa kanan pare, wag kang makalimot. Marami tayo niyan, meron pa akong binibilot. Pag si Ezra ako ganun lang tayo. Anyway, ito na nga po guys. Pasensya na, masaya tayo ngayon. Dahil nga po guys, ang taong bayan, hinamon po itong si Almoranas. Ba't Almoranas? Itong si Morales. Hinahamon po siya guys ng taong bayan. Ano yung hamon kay kay Morales? Magpa-hair follicle test daw po siya. Sino yung nagpauso ng trend na yun? Dapat daw po guys magpa-hair follicle test itong si Morales. Ngayon ko lang pala na-realize. Paano makakapag-hair follicle test? Eh, hindi nga pala tinutubuan ng buhok. Nilayuan siya ng buhok. Kasi guys, walang sustansya. Yung utak. Oo nga naman, no? Diba? Kaya hindi siya tinubuan ng buhok kasi nga, walang sustansya yung utak ni Almoranas. Ni Morales. Sino yung nagpauso ng trend na yun? Magpa-hair follicle test daw itong si Morales. Ito kasi yun guys. May kwento dyan kung bakit pinapag-hair follicle test. ng taong bayan itong si Morales. Kasi 'di ba, recently itong si President Marcos in-interview po ng media. So, tinanong kung ano nga ba yung masasabi ni President Marcos dito kay Almoranas. Kay Almoranas ng Almoranas. Sino ba yung Almoranas na yan? Itong si Morales. O, tinanong si President Marcos. Ang sabi naman ni PBBM, wala tayong magagawa dyan kasi itong si Morales, meron na pong history ng false testimony. And then, nakasuhan din itong si Morales ang samot-saring iba't ibang kaso. So, ang pagpapaliwanag niya nga po guys, itong si Morales ay parang jukebox na kapag hinulugan mo, ay kakanta ng kahit anong kanta. So, anong ibig sabihin nun? O, kapag hinulugan mo to ng pera, ng 5 duling, kakantahin niya yung gusto mo. Ang problema nga lang dito, guys, pangit yung pagkanta ni Almoranas. Pangit yung pagkanta ni Morales. So, now, itong si Morales, agad-agad, nagkaripas dalagan ang deputa. Agad-agad siyang interview ng mga hinayupak na SMNI. So ngayon nga po guys, ang sinasabi ni Morales, itong mga pinagsasabi ni President Marcos ay epekto daw po ito ng ipinagbabawal na droga. So, mantakin nyo guys sinabi ni Almoranas, ni Morales sa kanyang video na hindi niya daw pinagbibintangan itong si Presidente na gumagamit or humihit-hit ng white powdery substance. Pero guys, sinabi niya din sa kanyang video na baka epekto na ito ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga yan guys, yung naging reason kung bakit itong si Almoranas, itong si Morales, di ba, pinapag-hair follicle test ng taong bayan. Kasi mantakin nyo itong si Morales naghamon sa ating presidente. Di ba, sabi niya, mararapat lamang daw po na itong ating Pangulo ay magpa-hair follicle test kasi yung kanyang mga pinagsasabi ay parang tila epekto nga daw po ng ipinagbabawal na droga, na gamot. Yan po yung sabi ni Morales. Kaya nga po nauso na itong si Morales dapat daw pong magpa-hair follicle test. Anyway, panoodin muna natin guys yung kanyang maladiputa nga video. Ito. Sinabi ng Pangulo na kayo daw po ay isang professional liar. Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo, no? Dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Yung Guys narinig nyo, wala daw po siyang natatandaan na inakusahan niya itong si President Marcos na gumagamit nga daw po ng ipinagbabawal na gamot or ng droga. Tandaan nyo wala siyang sinabi daw na inakusahan niya ang Presidente. Tandaan nyo yan. Dawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at ito yung nireveal ng confidential informant.
at i-reduce ko nga doon sa sworn statement. At alam mo, ito yung ano no? Ito yung pagkaganito yung ano niya, no? Naghihinala siya, no? Ito yung tinatawag na napapraning, ano? Nakakaawa siya dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. O, 'di ba? Rinig nyo? Hindi niya daw inaakusahan si President Marcos na gumagamit. Pero dahil nga daw po sa interview na to, baka epekto na nga daw po ito ng ipinagbabawal na gamot. Tsaka bakit, Takero, bakit naman bunbunan yung Alam naming kalbo si Morales, Takero, kasi si Takero yung nagsend ng video sa akin ito. Kasi hiningi ko naman. Bakit naman, Takero, puro bunbunan yung pinakita mo? Alam naman namin kalbo to, alam namin walang buhok. Bakit bunbunan yung yung pinakita mo dito? Tinatarantado tayo ni Takero. Sinabutahe tayo ni Takero, ha? Sinabutahin niya tayo. Anyway, yun nga po guys yung sabi ni Morales na baka epekto na nga daw po ito ng ipinagbabawal na droga. O ikaw dapat yung magpa-drug test kasi ikaw yung mukhang addict, animal ka. Nang gigigil yung kipay ko sa yung Morales ka. Diba? Ito pa. Kaya pagka ganito, yung yung kilos o pananalita ng ating Pangulo, marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Yung magpa-hair follicle drug testing siya. Kasi ako, sumulat na ako sa kanya Pinormalize ko na yung sulat ko sa kanya na at inihimo ko siya na ipakita sa taong bayan. Magpa-drug test siya. So linawin lang natin, gumawa ka lang ng report. Hindi mo siya inakusahan? Oo, gumawa lang ako. Naging party lang ako ng pagkuha ng sworn statement na confidential. Nilinaw niya pa guys na hindi niya daw inaakusahan si President Marcos. Pero sabi niya na baka epekto na daw po ito ng ipinagbabawal na gamot kay PBBM. Dapat, Morales, ikaw yung magpa-hair follicle test Diba? Alam nyo guys, sa totoo lang pag ginawa kasi ng presidente na magpa-hair follicle test siya dahil lamang sa sinasabi nitong mga diputang DDS na to, ang kinalalabasan dito guys, asar talo itong ating presidente o pikon. Diba na sa susunod guys, kapag mag-aakusa sila ulit, gagawin ulit dapat ng presidente, parang ganun yung gusto nilang mangyari. Kaya nga ito, yung mga ganitong bagay, hindi na to pinapatulan. Si Kalbo, yung isa pang Kalbo, yung Bato, diba? Meron din niyang Almoranas sa pag-iisip. Hayaan niyo yan, guys. Yan yung mga team ng Almoranas. Diba? Kung mag-isip, parang mga ganun. Diba? Mantakin mo, nilinaw niya. Yung nagsabi daw po nito is yung confidential informant. Siya lang daw po yung nagsulat. Alam mo naman pala yung confidential informant mo yung nagsulat, ay yung nakakita. Bakit mo inaakusahan, binibintangan itong ating presidente? Adik talaga tong si Morales, no? Dakilang adik na may Almoranas kapisting yawa. Nanggigigil ako sa kalbong to. Confidential informant, ang may personal knowledge, yun ang nakakita sa kanya, hindi ako. Kaya walang dahilan para sabihan ako na nagsisinungaling. Ngayon, ang burden of proof nasa kanya, magpa-drug test siya. Wala daw pong dahilan para sabihan siya na hindi daw po siya nagsisinungaling. Hindi mo masabi yung confidential informant mo o paano mo sabihin na legit ka? Yung mga single details nga naaalala mo tapos itong confidential informant mo hindi mo matandaan yung pangalan. 'Di ba? Trabaho na talaga yan ni Morales ang magsinungaling. Kaya wag na kayong maniwala diyan, may Almoranas lang yung utak niyan. Ito pa. Para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Gusto pa ata nilang gawing aso-aso itong ating presidente na pag sinabi nilang ganito, dapat sundin agad ng ating Pangulo. Kung hindi ba yan guys, yan yung mga pagmumuka na talagang addict. Diba? Ikaw nag-aakusa, dapat meron kang sapat na ebidensya. Hindi yung babanggitin mo yung pangalan ni Pula Potasio, ni ganyan-ganyan, hanggang sa lumalawak na. Kasi ang nangyayari dito guys, sinasanga-sangahan ni Morales. Kaya nga nahihirapan itong si Bato. Well, itong si Bato, pulpul din naman. Hindi
hindi pinag-aralan yung pre-operational report, 'di ba? Na hindi niya man lang tinanong na bakit pirma lang ni Morales or bakit, 'di ba? Bakit walang pirma ng team leader, walang control number. Syempre nga kampe ito ni Senator Bato de la Rosa. Ang problema nga lang dito, kumanta kayo ng maling kanta. Kasi itong si Morales, questionable ang kanyang credibility. 'Di ba? Sayang naman ang hinulog yung duling dito kay Morales. Hayaan na natin, guys. Ginawa namang hanap buhay ni Morales itong pagsisinungaling. Siguro dito lang ata itong bunbunan na to, dito lang ata nabubuhay sa pagsisinungaling Hayaan nyo na yan, guys. Pasalamat lang siya si President Marcos, hindi mapagpatol. Dahil kung mapagpatol to, nako, baka matagal na to. First hearing pa lang, matagal na tong nabaon sa Jukay, di ba? Anyway, yun lang po, guys. And dapat sana makinig itong sa Senator Bato de la Rosa dito sa sinabi ni Chis Escudero na kapag nagsasagawa ka ng Senate hearing, ikonsidera mo yung taong meron pong personal knowledge. Kasi kung yung tao ay base lamang sa mga hearsay, abay, parang pangit naman ata yun. Kasi ang tinutukoy dito, guys, ni Senator Chis Escudero, itong si Morales, ang alam niya lang na siya lang yung nagsulat ng pre-op. Siya lang yung nagsulat kasi yun po yung nakita base sa kanyang confidential informant. So, dapat yung imbitahan dito, yung confidential informant ni Morales na siyang hindi niya nga mabanggit kasi wala naman talaga, hindi naman talaga nag-i-exist. Yun. Diba? Anyway, yun lamang po, guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.